Amen. Tunay, Panginoon, kayo po ay dapat purihin at dapat kayong lapitan. Kayo ang aming liwanag, kayo ang aming karunungan. Patuloy niyo kaming linisin, patawarin sa aming mga kasalanan, punuan niyo ang mga pagkukulang namin, O Diyos. We pray, Father, that you may be our speaker, that you may teach us unto your greater truth. We dare come into your holy presence and ask you to bless us. Fill our longings and our needs. Heal our infirmities. Strengthen our weaknesses. Nawa, Panginoon, kami po ay malagyan ng inyong liwanag at maunawa namin ang mensahe niyo para sa bawat isa sa amin. We ask you, Father, to make your words palatable, enjoyable, likable. And we pray, Father, that your words may actually be our spiritual food. Give us the wisdom to apply your wisdom in our daily life. Be our speaker. Walk in our midst. Do your holy purpose, your perfect will. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. What the tree should do. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Ano nga ba ang dapat gawin ng puno na tinutukoy natin? At bibigyan po natin ng pansin ng isang parable na itinuro ng Panginoong Jesus. Luke 13, verses 6 to 9. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If it not, then cut it down." Isa pong napakagandang halimbawa na namutawi sa labi ng ating Panginoong Jesus tungkol sa isang mayamang lalaki na may hardin, may halamanan, at mayroong puno doon ng igos or a fig tree. Ito po mga fig trees ay lumalaki talaga. Fig trees can become so enormous that they will shade out anything growing beneath. Pag meron kayo isang fig tree, wala na kayong aasahang tutubo sa paligid nun. Kasi ang kapal ng dahon, ang haba ng nararating ng mga sanga, kinukuha na niya lahat ng liwanag at nakakain niya ang lahat ng taba ng lupa. At itong may-ari na ito ay nagtataka sapagkat 3 taon na niyang binabalik-balikan ang puno, wala pang bunga. Sa normal po na kalagayan, ang fig tree, 1 year lang mamumunga na. Matapos sa 1 taon, may bunga na siya dapat. Itong puno na to, 3 taon na. Wala pang mapala yung may-ari ng garden. Kaya sabi niya, sobra nang nakukuhang espasyo ng halaman na ito. Wala nang ibang makatubo at sinisip-sip niya ang lahat ng taba ng lupa. Mabuti pa, putulin na yan sapagkat wala namang pakinabang. At sabi naman ng kanyang katiwala, bigyan pa po natin na 1 taon. Huhukayin ko ang paligid ng ugat at nang mahanginan yung ugat para baka hindi pa siya nakukontento sa nakukuha niyang ventilation. Lalagyan ko ng pataba sa paligid. At matapos ang 1 taon at hindi pa ito nagresponde sa ating mga pag-aalaga at pagmamahal, bubunutin na natin ito, puputulin na. At yon ang ating nais ngayong pagkuhanan ng mga aral. Yung fig tree po ay napakalaking pakinabang ay binibigay sa mga tao sapagkat ito ay napakaraming lamang sugar, which is really energy food. And many people think that it is good enough for man's needs because of the great vitamin content of the fruits of fig trees. So mahalagang pagkain ito. Now let's take a look at the parable. So that man had a vineyard, but in the context of Israel, a limited area for farming. It was a limited, precious resource. Alam naman natin ang Israel ay napakaliit na bansa. Marami pa dito, bulubundukin, disyerto, konti lang ang mayamang lupa na pwedeng pagtaniman. Kaya para magbigay ka ng espasyo sa isang halaman, sobrang pagbibigay ito sa kanya. It was a very limited area. And the fig tree occupied precious space. It used up precious soil nutrients and water and sunlight. In other words, there was a lot of investments being accorded this particular tree. And the man naturally had expectations from the fig tree. Nagtatanim ang magsasaka, umaasang aani. Nagtatanim ka ng halaman, umaasa kang mamimitas ka ng bunga, o mananalbos ka doon,
o kukuha ka ng bulaklak, basta't may pakinabang ka, kaya ka nagtatanim. So he gave the tree space and time. In fact, lots of time, 3 years. After 1 year, it should have begun bearing fruit. But now, on its 3rd year, it was still fruitless. So he gave the tree lots of nutrients and supplies. Kaya naman, nainip na ang may-ari. And the man had reasonable logic. The tree uses up soil. And if it uses up soil, it should bear fruits. If it didn't, it should be cut down, so you could give the space to another plant which could probably yield the fruit that you want. So this man had a plan. And the plan was to cut down the unfruitful tree. Cut it off from the supply of nutrients. Stop nourishing it. Give space to other plants. Now the gardener had an idea. Leave the tree alone for 1 more year. Bibigyan ng grace period. Parang hindi ka makabayad-bayad sa iyong utang bago ilitin ang iyong kotse o ang iyong bahay, may konting grace period. At sa panahon na yon, kailangan mag-perform ka, magbayad ka, mamunga ka. Kung hindi, babawian ka ng pagpapala. So the plan was to give it more time, in fact, even more care, more nutrients, more ventilation and space. If the tree responded positively, meaning if it bore fruit, then it would be let to live. But if it did not respond positively, if the tree did not bear fruit, then it would be cut down. Good deal. Magiging 3 taon na ang sobra sa dapat inaasahang paghihintay ng bunga. Now, what about an application of the parable? Magandang kwento, pero anong kinalaman natin dyan? Naturally, as the Lord told the parable, the planter represented God. And the tree represented man, not male, but tao. Sangkatauhan. Man. And the truth is that God gives every man life and space, time, and nutrients or food. God gives every human being empowerment, the ability, the capacity, the talent, therefore the opportunity to bear fruits. God gives man life so that man would do good. Binibigyan tayo ng buhay, inumin, pagkain, hininga, alaga, talento, kakayahan para gumawa tayo ng mabuti, para magbunga, pakinabangan ng Diyos, pakinabangan ng sangkatauhan, pakinabangan ng kapwa. That God meant that we would be fruitful and useful and helpful in His vineyard, in His church, in the community, in the world. We have a purpose for being here, to bear fruits. And no 2 trees are the same. Iba-iba, kahit parehong atis, magkakaiba ng tamis ang bunga, magkakaiba ng laki. Tapos may taong magiging atis, merong magiging mansanas, merong magiging ubas, merong magiging santol, makopa, iba-iba. Ang pagtataka niyo mga kapatid, pare-parehong nakatanim sa iisang lupa. Ganon din yung tubig na nakukuha ng kanilang ugat, yun din ang mga nutrients na laman ng lupa, pero yung magkakatabing puno, iba-iba bunga. Kasi magkakaiba yung puno. Kaya bawat tao may kani-kanyang pagkasarili, pagkatao, kasarinlan, may kani-kanyang magiging bunga, hindi rin magkakamukha yan. Kaya yung atis na nagsasantol-santulan, wala sa lugar. Yung papaya na pinipilit maging mangga siya dahil may katabi siyang mangga, naiinggit siya doon sa mangga, walang kwenta ang magiging bunga niya dahil nakakalito. Isang Diyos, iba-ibang bunga. Kaya dapat yan ang nangyayari sa tao. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So every man has a mission. And that mission could be defined, in fact, could be directed by his indigenous talent, his natural tendencies, and all the training, education, nourishment that God had given him or her in his life. Bawat isa may misyon, may kakalagyan, may inaasahang papel sa buhay at magiging bunga. So the relationship
is transactional. God created man and gave him gifts so that man would bear fruits. Hindi ka pinapakain para ka lang lumusog at tumaba. Pinapakain ka para magkaroon ka ng lakas at na ikay may magawang trabaho at magkaroon ng bunga. Pag ang Diyos ay nagbibigay sa iyo, may inaasahan siyang ibabalik mo. Because God is God of investment. Hindi siya nagsasayang. Kaya meron siyang inilalagay dyan. Sabi ni Solomon, Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for men than to be happy, meaning to enjoy, to receive, and do good while they live, meaning to serve, to bear fruits. Happiness and doing good deeds are two sides of one and the same coin. Hindi ka pwedeng tatanggap lang ng blessing at happiness, tas wala ka naman pinapasayang iba. Ikaw lang ang pinapasaya, tas ikaw hindi ka nagpapasaya, kulang yun. Sabi niya, okay, be happy. Don't apologize for seeking pleasure or happiness or enjoyment, but make sure that you do good. That your good deeds will benefit other people so that in turn, they too would be happy and glad, and they would also find enjoyment in life. The transaction, be happy, but do good. Or do good and be happy. God has expectations. Hindi tayo aksidente na biglang tumubo dyan, ay, nagkaganito ako, ano kaya ang gagawin ko sa buhay? May plano ang Diyos. At hindi mahirap hanapin kung anong plano sa atin ng Diyos. Tingnan mo lang kung ano ang talento mo, ang galing mo, hilig mo, likas mo, hiyang sa'yo na mabuti. At yun ang nakatakda na landas mong dapat tahakin. The relationship of God with Israel had been very transactional. Exodus 2:2-3, yung first commandment na tinatawag, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. So, ipinapakilala ng Diyos, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, nagligtas sa inyo mula sa pagkaalipin, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Nakita nyo yung transaction? Sa dinami-rami ng mga Diyos-Diyos dyan na kinikilala ng mga iba't ibang lahi, huwag niyong kakalimutan. Sabi ni Yahweh, ako, hindi sila ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Bilang ganti, wala kayong ibang sasambahin. Ako lang. Transaction. At yung mga Egyptians, rather the Israelites, when they went out of Egypt, sumunod sila, tumanggap sila ng pagpapala, mga himala, protection ng Diyos, pumirma sila ng kontrata. Tatanggapin ko ang pribilehiyo ng Exodus, ng paglabas sa Ehipto, pero tatanggapin ko rin yung kakambal na responsibilidad nun. Wala akong ibang sasambahing Diyos. A very transactional relationship. Yan ay makikita natin sa application din ng Panginoon. Matthew 21:19, si Jesus. Seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately the tree withered. Nagugutom ang Panginoong Jesus at nung hawi-hawiin niya yung makapal na dahon ng puno ng igos na ito, wala siyang nakita ni isang bunga, panahon ng pamumunga. Namumungad 2 beses isang taon ang fig tree. So ganun din ang idea ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Ang kapal-kapal ng dahon mo, ino-occupy mo tong space, kumakain ka ng mga nutrients, wala ka namang bunga, may you never bear fruit again. At daling naluoy ang halaman na ito. Hindi ka inaalagaan ng Diyos para ka lang magpa-cute, para ka lang mag-sitting pretty. May purpose yan. Binibigyan ka ng talino, galing, yaman, may inaasahan ng Diyos na bunga. Subukan mong huwag mamunga. At sasabihin din ni Jesus, may you never bear fruit again. In many cases, man essays his good deeds before God when seeking favor.
Kahit sa Bible. Makikita niyo itong mga dakilang mga babae at lalaki sa Biblia, pag humihingi ng pabor sa Diyos, sinasabi rin naman nila, di po ba naglingkod naman ako, di po ba ginawa ko ito? Transaction. Hindi ka pwedeng, tuwing haharap ka na lang sa Diyos, wala ka man lang dala. Magwa-worship ka, wala kang dala kundi kamay. Hindi ka man lang mag-offering, hindi ka man lang mag-tithes, hindi ka man lang magtumulong, hindi ka man lang maglingkod. Tapos hingi ka ng hingi. Nasaan yung transaction? Transactional relationship, kung tutuusin ninyo. What other thing can we learn from the parable? And another application, that the planter, aside from representing God, can also represent man or the human being. And the tree is just another man. Kung sa una nating application, yung nagpatanim Diyos at yung itinanim halaman talaga o tao, pwede rin naman na yung nagtanim dito ngayon ay tao rin at yung tinataniman kapwa-tao o yung inaalagaan. Because men have special transactional relationships. In the Bible, we see very clearly ministerial relationship. Ano ba ang relasyon ng mga propeta, ng mga saserdote, ng mga priests, mga lingkod ng Diyos sa mga pinaglilingkuran? Yung mga religious leaders at yung mga taong pinakakain, tinuturuan, ano bang relasyon? Exodus 29, 27 to 28. Utos ng Diyos sa mga offering. Consecrate those parts of the ordination ram that belong to Aaron and his sons. Si Aaron po, yan ay isang tribo na walang ibinigay ang Diyos na lupa, ang maglilingkod sila as priests. Yung mga ibang tribo, may kani-kanyang teritoryo, may kani-kanyang mga negosyo, mga hanap buhay, pero itong mga priest, full-time, naglilingkod sila sa templo, sa mga priestly ministrations, pagbibigay ng payo, pananalangin, pangangasiwa ng mga offering. Kaya hindi na nila kayang magnegosyo pa o magbukid o magsaka. The breast that was waved and the thigh that was presented. Sabi niyo ganun. This is always to be the regular share from the Israelites for Aaron and his sons. It is the contribution the Israelites are to make to the Lord from their fellowship offerings. So pag nagdadala sila ng mga handog na hayop, yung pinakamagagandang bahagi, kanilang iwinawagayway. Diyan nagmula yung ating gaganyang-ganyan ka sa Panginoon eh. Pagka nagwo-worship ka, kakaway-kaway, may dalang offering yun, ikinakaway. Okay, kakaway-kaway nang wala naman kayong dala. No? Dala-dala nila yung mga magagandang bahagi ng meat, dahil yan ang i-offer. At anong sabi ng Diyos? Yan ay para kila Aaron, ha? Yung dala nyo mga magagandang bahagi, hindi naman ako kumakain yan, dadalhin nyo sa temple for the priests. At sabi niya, it is your offering to the Lord. So, inaangkin ng Panginoon na yung ibinibigay sa kanya mga lingkod, nung mga sumasamba, sa kanya binibigay. Kasi, kinatawan niya ang mga lingkod na ito. Kaya ito ang sinusumbat ni Paul doon sa church na napakakuripot sa kanyang mga pangangailangan. 1 Corinthians 9, 4 to 14. Sabi ni Pablo, don't we have the right to food and drink? Anong akala nyo, kung kami mga pastor, tiway na lang lagi? No? Puro thank you. No? Don't we have the right to take a believing wife along with us? Pag nagbabiyahe ba kami, hindi kami pwedeng magsama ng kompanyo namin na ibabayad nyo rin ang ticket, pamasahe. Yan ang sinasabi ni Paul. Verse 7, who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat of its grapes? Who tends a flock and does not drink of the milk? Sabi niya, sa kayo nakakita ng sundalong sumali sa giyera tapos siya pa rin na nagpapasweldo sa sarili niya. Nagtatanim ng mga ubas tapos hindi siya nakakakain ng bunga. O nag-aalaga ng mga hayop tapos hindi niya nakukuha yung gatas para niya inumin. Verse 8, do I say this merely from a human point of view? Doesn't the law says the same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about oxen that God is concerned? Kasi may batas si Moses na pagka ang hayop ay nagigiik ng trigo, tinatapakan niya yung mga grains para matanggal doon sa mga tangkay. Yung mga iba naman, tinatalian nila yung bibig ng hayop para hindi makayuko at kumain ng grain. May batas. Hindi mo pwedeng busalan o talian ang bibig ng hayop pag siya ay nagigiik. Dapat pwede siyang yumuko at kainin niya yung ginigiik niya.
Pati hayop, pinrotect ng law. Sabi ni Paul, sa palagay niyo ba, hayop lang talaga tinutukoy dyan? Verse 10, surely, he says this for us, doesn't he? Para yan sa mga lingkod ng Diyos. Yes, this was written for us, because when the plowman plows and the thresher threshes, they ought to do so in the hope of sharing in the harvest. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? Sabi niya, hindi naman hayop talaga tinutukoy dyan, bagamat nag-benefit na rin sila. Ang tinutukoy dyan yung mga nag-aalaga sa inyo. At kung kayo'y natataniman namin ng pagkaing espiritual, mano ba naman pakainin nyo kami ng material na pagkain? Yan ang sinasabi ni Paul. It is a transactional relationship. I serve you, you serve me. I give to you, you give to me. Sabi ni Paul. As sa verse 12, if others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? Siguro, kaya apply natin yung ngayon. Sabi niya, kung nagpupunta kayo sa dentista, nagbabayad kayo, nagpupunta kayo sa nagtatanggal ng mga dumi ng mukha nyo, at iniiba yung mukha nyo, nagbabayad kayo. Yung nag-iiba ng espiritu nyo, nag-aayos hindi lang ng ngipin ninyo, kundi ng kaluluwa nyo. Hindi ba mas dapat, kami ganon, na meron kayong pananagutan dyan? Kung kumuhingi kayo ng appointment sa doktor, hindi lang kayo basta-basta na lumulundag sa harap niya, di kung gusto nyo magpa-pray, magpa-counsel, lalo't busy ang inyong mga pastor, makipag-appointment din kayo. Alangan mong bigla na lang kayo susulpot from nowhere. Hindi nyo nga ginagawa yan sa inyong mga doktor-doktor, dentista, tapos gaganon ninyo ang inyong mga spiritual leaders. Ma-offend pa kayo pag may appointment dapat. No? Para kayong mga don at donyang darating, wala namang dala kundi, thank you. Salamat po, ay pagpe-pray ko po kayo. Hindi ganun ang sinasabi ni Paul. Verse 13, don't you know that those who work in the temple get their food from the temple? And those who serve at the altar share in what is offered on the altar? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Yan ang dapat iniintindi natin. Ang relasyon ng tao sa Diyos, transactional. Ang lahat ng relasyon, transactional. Philippians 4:18-19, I have received full payment and even more. I am amply supplied, now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Another transactional moment. Sabi ni Paul, natanggap ko ang padala niyong regalo. At ang padala niyong yan, alam niyo, katanggap-tanggap na handog. Kaibig-ibig sa Diyos. At dahil sa handog nyo sa akin, kakatagpuin ng Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Marami po mga tao, yung verse 19 lang ang kanilang laging binibigyan ng emphasis. And my God will meet all your needs according to His riches in Christ Jesus. Nakalimutan nila yung kakambal. Nagpadala kasi yung mga ng regalo. At katanggap-tanggap yung regalo nila. Kaya sabi ni Paul, dahil dyan, hindi kayo papabayaan ng Diyos. Merong laging cause and effect. May sagutan, may relasyon. At sabi sa Luke 10:7, the worker deserves his wages. And Galatians 6:6, and share all good things with his instructor. Nakikita niyo yung mga inuutos. So the principle applies. Walang libre sa mundo. Kahit salvation, may nagbayad si Jesus. Hindi libre. Ang gusto lang noong unconditional love yung recipient. Tatandaan nyo, kung kayo ang recipient, huwag kayong maghingi ng unconditional love. Ang nagpapasya na unconditional yung love, yung giver. Pero yung recipient, pag nakatanggap kayo niyan, may tungkulin kayong magsukli. May tungkulin kayong magbigay din. Huwag niyo sasabihin, unconditional ang love mo sa akin, di ba? That's what friends are for. No. It is the giver who should say that. Kung gusto niya sabihin. Not the recipient. The same transactional relationship applies in personal relationships. Hindi lang sa ministerial. Tao to tao. Mag-asawa. Husband to wife. Partner to partner. Sweetheart to sweetheart. Friend to friend. Employer to employee. Neighbor to neighbor. May transaction din ang relasyon. Luke 6:38, give and it will be given to you.
A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung paano ka magbigay, ganun ka rin tatanggap. So we return good for good. This is the meaning of gratitude. Pag sinasabi natin, I am grateful, I am thankful, hindi lang yung nagwawakas sa salita. Do good to the person that gave you the fruit. Babalik tayo sa principle ng puno, binigyan ka ng bitamina, ng tubig, ng hangin, kailangan magbigay ka ng bunga. Thank you is not enough. Kung binigyan ka ng comfort, magbigay ka rin ng comfort. Kung binigyan ka ng atensyon, magbigay ka rin ng atensyon. Lahat ng tao kayang magsukli nun. Binigyan ka ng material thing, magbigay ka rin ng material thing kahit hindi the same yung economic value. Pero ibibigay mo rin yung best mo. Hindi ka lang tanggap ng tanggap. Kaya yung charity na puro free, hindi yun tama. Dapat may binibigay din. Kaya kahit sa mga medical mission, libreng gamutan, ine-encourage mo rin mga tao, magdala kayo kahit ano. Papaya, santol, anything, para may makain naman yung mga volunteer dito, yung mga doktor. Hindi yung wala kang kadala-dala, kundi yung sakit mo lang. Kailangan may dala ka. And being thankful is not just words, but action. Gratitude, brothers and sisters, is action. Like love is action. Love is never love until you give it away. If it's only an intention, wala pang nangyari. Sabi mo, tumatanaw naman ako sa'yo, balang araw, gaganti rin ako. Ba't pa ka maghintay ng balang araw? Kung namatay ka bukas, hindi ka na nakaganti. Kung namatay na yung bukas yung gagantihan mo, hindi mo na nasuklian. Meron ka na rin kayang gawin ngayon. I have two hands, the left and the right. May magagawa ako para ako gumanting ngayon. Hindi ko dapat ipaghintay ng happier days, yung richer moments. No, now, with what you have, pwede kang gumanti na. Because gratitude is not just intentions. It is action. Do what you can, give whatever you can, now. Nakita nyo ang sabi noong Diyos na nire-represent sa parable, 3 taon na nating inaalagaan ng puno, wala pang bunga. Naiinip na ang Diyos. Dapat mamunga ka na. Huwag mo sabihin, mamunga rin ako balang araw. Ngayon na, dahil bubunutin na kita eh. Huwag mong tagalan. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Huwag niyo sasabihin pagdating ng araw, pag lumuwag-luwag ako, magbabayad-bayad din ako. Magbayad ka na ngayon. Kung anong kaya mo. Goods, services, whatever. Meron kang kayang gawin. Kasi baka bukas putol ka na. Ano pang bunga pagyayabang mo na ibibigay mo bukas? And remember this, when you open one hand to receive good things from someone, you should also open the other hand to give back. Yung tinatawag na kaliwaan. Pag ibinukas mo ang kanang kamay mo para tumanggap mula sa iyong kapwa, dapat nakabukas din yung kaliwa mo dahil may binibigay ka sa kanya. Kaliwaan. So nagbibigay din siya sa isang kamay, pero yung isang kamay niya may tinatanggap din. This is the secret of making the idea of giving eternal, non-stop, circular and cyclical. Because those that give also receive. Therefore, they are rewarded. They will give again. But if they give and you don't give them anything, or you give them very little, and because they are kind, they give you again, and you give them also very little na naman, and they keep giving, tapos sabi niya, 3 taon na yata ako nagbibigay dito. Kakahalata na ako. Tama na. Naputol ang bigayan. Pag napuputol ang bigayan, mga kapatid, merong nagkukulang. Kadalasan yung tumatanggap. Sumasama loob ng nagbibigay, nagdaramdam, naghihinanakit. Hindi lang dahil eager siya na mabigyan siya, pero eager din siya na mapatunayan mong may pagtingin ka naman. May paggalang ka rin, sinasaalang-alang mo rin siya at minamahal mo rin. Kaya maraming nagbibigay, nadadala na, tumitigil na lang. Sa relasyon natin sa kapwa-tao, sa relasyon natin sa Diyos, totoo yan. Yung mga iba, kaya tinigilan na ng Diyos bigyan ng pagpapala, hindi naman marunong magbigay, hindi naman marunong magsukli man lang, tanggap na lang ng tanggap.
Wala nang gusto kundi one way, one way. Linta lang ang laging nagsasabing, give me. No? Yun lang ang gusto niya, sumipsip ng dugo. Pero hindi tayo linta. Kailangan nagbibigay ka rin. Kailangan marunong ka na makipagkaliwaan. Hindi yung nangangaliwa, na nagtataksil ka sa nagbibigay sa'yo at nagmamahal sa'yo. Kaliwaan ang bigay. Hindi dayaan, hindi gulangan, hindi lamangan. Only leeches want unconditional giving because they receive it. But you like the giving to go on and on and on and escalate and become better and better. Learn to give. What is the secret of receiving? It is in giving back. So, what is the secret of a continued stay in the garden? Bearing fruits. Pag kayo'y mabunga, namumunga, nakakapagbigay, pinapakinabangan, kinakatuwaan, kahit kailan hindi kayo mapopwera. Pag lagi kayong punta ng punta sa mga potluck na handaan, tapos ang dala nyo lang luck, walang pot, mamaya hindi na kayo maiimbita. Pag birthday nyo, lagi kayong nabibigyan, hindi naman kayo nagbibigay man lang. Mamaya, titigil na yung bigayan na yan. Mamaya, yun na, nawala na ng gana yung tumutulong. Estudyante man, 7 taon man ang pinag-aaral, ayaw pang gumraduate sa high school, kakasawaan mo na, so magtrabaho ka na. Di ba? Kahit magulang, nagsasawa ka bibigay. Magulang din, pinagsasawaan ng anak kung sobra namang kahihingi at wala din namang maibigay ni payo, ni kagandahang loob o whatever. Transactional ang mga yan. Those that give ought to receive. Reward people who give to you by giving back to them. Those that receive ought to give back. This is the cycle, the circle of life. Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Dapat lahat ng utang binabayaran agad. Sa iba't ibang maraming paraan. So you keep the ball rolling, you keep the play going. Hindi matitigil. There's nothing wrong with the transactional relationship because even God requires man's part for God to do His own. Malakay 3:7, anong sabi ng Diyos? Para magkabalikan ng tao at Diyos, return to me and I will return to you. Sabi niya, bumalik ka, makikipagbalikan ako sa iyo. Do your part. Huwag ako lang ng ako. Kailangan may ginagawa ka. There's got to be mutuality. There's got to be mutual giving and nourishing. Baka may nalilimutan tayo mga kapatid ng mga tao na nagmamahal sa atin, nagbibigay, tumutulong, nagsusuporta. Appreciate people who minister to you. Appreciate people who give to you by giving back. Don't just say thanks. Give back. And do not give only what you want to give, but be sensitive. Give what the other person needs. Yung iba, makapagregalo lang. 10 kalendaryo na ang natanggap nung isa, 6 pa niya, 11 kalendaryo na naman. Kasi yun ang meron ka, yun ang madaling ibibigay mo. Ang pagbibigay, mga kapatid, hindi lang yung madali sa'yo. Iisipin mo, ano bang kailangan niya? Ano ba yung gusto niya? Kaya kadalasan, sa 10 regalong natatanggap mo, 1 o 2 lang yung nakapagpatuwa sa'yo. Yung iba, sa kanino kaya ito maibigay? Di ba? Kasi, hindi naman kailangan. Kaya pag nagbibigay tayong regalo, nire-research mo man lang. Ano bang gusto niya? Yung iba, makapagbigay lang ng damit kahit hindi mo naman naobserbahan yung tao na yun na nagsusuot ng ganong kulay. Kulay stabilo, para siyang highlight. Ayaw pala niya nun. Yung makapagbigay ka lang. Ang pagbibigay, ibinibigay natin yung gusto o yung kailangan niya. Hindi yung madali sa'yo at kaya mo lang ibigay. At kung hindi ka makikipagbigayan, do not use up the soil. Kumbaga ikaw yung puno, please drop dead. Don't waste the nutrients of the soil. Do not take up space. Do not waste the gardener's time. Ang tanong, how do we become the unfruitful tree? Ang totoo naman yan, we are not talking about a tree. We're talking about ourselves. Tayo yung puno na yun. How do you become a one-way recipient? Marami dyan, mga husbands, one-way recipients ng care, ng alaga. No?
Pag sila itong may konting sinat, lagnat, eto na si wife, punas ng punas, trabaho ng trabaho. Pag si wife ang merong sakit, punta ka sa ospital, dear. Hindi mo lang mahagod ang likod. Kulang na kulang sa care. One way. No? Maraming mga anak, one way lang. Tanggap lang ng tanggap sa magulang. Hindi marunong magmahal sa magulang. Hindi marunong gumanti. Do we give back to those who give to us? Or do we give crumbs instead of whole, fresh bread? Do we give slices instead of whole, luscious fruits? Ang inahanap ng Diyos sa bunga, buong bunga, hindi isang slice. Binibigyan ka ng buong pagmamahal, dapat buo din ang pagbabalik mo. So we should reflect and review our lives. Children and parents, how do you relate with each other? How is the transaction? Kahit hindi natin aminin, at kuminsan hindi masarap aminin, transactional din yan. Bata, inalagaan ka ng magulang nung bata ka, pagtanda niya, alagaan mo siya. Yun ang transaction. Kahit hindi inilalagay sa kontrata. Diba? Kaya tingnan nyo, marami mga bata sa mga Western cultures, hindi inaalagaan ng mga magulang. Sinisira nila yung usapan. Marami ngayong mga bagong mga may asawa sa West, ayaw na mag-anak. Tayo mag-aanak, uubusin natin ang pera natin sa kanila, ipambakasyon na lang natin, pang trip, ipang bili ng ganito at ganon. Total, hindi rin naman nila tayo alagaan. When somebody breaks the contract, the other person becomes less interested to go on with it. Kaya yung mga pag-ibig ng mag-asawa, sa dami ng kinakasal ko, naku, halos hindi magbitaw ng kamay during the wedding day. Pagtagal, yung kamay, bugbuga na pala nangyayari. Paano? May sumira sa kontrata. Nag-usap sila, mamahalin kita, ibigin kita, magiging tapat ako sa'yo. Tapos yung pala, baliktad ang ginawa. Di may sumira sa usapan. Transaction yan eh. Kaya nga, marriage contract. Do your part, I'll do mine. Kung gusto niyong pataasin, marriage covenant. Pero ang covenant, ganun pa rin yun. May part kang dapat gawin. Gagawin ko yun sa akin. Huwag kang sisira sa usapan. Whenever there is an exchange happening, there is a contract that goes with it, whether or not the contract is on paper. So, pag may tumutugtog sa kalye, tumutugtog siya para limusan mo. Hindi sa tugtog ng tugtog, pakinig ka ng pakinig, tapos thank you. Maglagay ka naman ng pera doon sa sombrero. Ngayon, dahil naglagay ka, tutugtog siya dapat. Hindi namamalimos na wala malang in-offer. Kundi palimos na palimos lang. Kailangan may sinusukli ka rin. Ganun yun. Magkakapit-bahay, magkakaibigan, mga magsing-irog. This is the challenge, mga kapatid. Think of people. Maybe 2, 3, 4, 5 people in your life that give to you. Maybe they give you time. Maybe they give you treasure. They give you services. They minister to you. Think of 3 or 5. Or 1 or 2. Count what you receive from that one person. And then, count what you give back to the same person. Then you will know if you are a fruit-bearing tree o isa kang fruitless tree na hindi karapat-dapat buhayin ng isa pang araw. Mga anak, isipin niyo mga magulang niyo sa mga sakripisyong ginagawa. Anong isinusukli niyo? Lalong-lalo sa mag-asawa. Kung minsan yung isa bigay na lang ng bigay, yung isa panay na lang ang tanggap. Nakasanayan na. Marunong ka ba magsukli? Marunong ka ba magmahal? Lalo kung meron kayong partner, tapos thoughtful siya, tapos ikaw naman hindi mo malang siya maalala. Dahil thoughtful siya, ibig sabihin sensitive siya sa pag-alala sa'yo, sensitive din siya pag di mo siya naaalala. Ganun lang yun. Think. Magbilang kayo kung anong tinatanggap niyong pagpapala mula sa isang tao at bilangin niyo kung anong pagpapala ang isinusukli niyo. Could you be a candidate for cutting down? Baka ang iba sa atin dito, nasa grace period na lang ngayon. Araw na lang ang binibilang dahil inoobserbahan na pala at bubunutin na. O baka naman nalanta na tayo, could you be withered or withering because you do not yield fruits? Kuminsan, ang ganda-ganda ng relasyon nyo, tapos papatabang, papalayo ang loob, imbes papalapit, kasi hindi ka naman marunong magsukli.
Could you be cuddling? Yung baligtad naman. Could you be cuddling and wasting precious resources on a fruitless tree? Pwede rin namang tayo yung kabaligtaran, mga kapatid. Tayo yung bigay ng bigay, alaga ng alaga, tapos wala naman tayo napapala. Ay, mag-isip-isip ka na rin. Diba? Ang Diyos nga, nag-iisip na, putulin na yan, sayang. Hindi ka Diyos. Pwede mo rin putulin yan. No? Kung nauubos na yung buhay mo, nauubos na ang lahat-lahat, wala ka namang napipitas, magtanim ka ng iba. Could you be wasting your precious time on a worthless endeavor? May project ka, lahat na naubos na, talagang walang mangyari. Abay, baka dapat namang bitawan mo na yan. Ganyan yung mga natatalo sa sugal eh. Gustong bumawi, taya pa ng taya, lalong lumulubog. Kung hindi ka talaga nananalo, tigilan mo yan. Ganon din sa pag-ibig. Ikaw na lang, ikaw umiibig, di ka naman iniibig. Ay, magising ka maruha. Ano ka, martir? Di ba? Umiibig ka para ibigin ka rin eh. Ngayon, kung ikaw lang yung umiibig, tigil-tigilan mo yan. Pati Diyos, tinitigilan niya yan eh. Ikaw pa. No? Do not insist on a losing proposition. Are you wasting your time on a recipient that doesn't give back? Cut it down. Why should it use up the soil? Ama naming Diyos, turuan niyo po kami na hanapan ng personal na application itong kasaysayan ng puno na ito. Kung kami man yung kinakatawan ng Diyos na nagtanim, kung kami man yung puno na itinanim, ituro mo sa amin ang dapat namin gawin. At nang sa ganon, ang pagtutulungan, pagmamahalan, pag-iibigan na gusto mong ma-enjoy namin ay lalong sumagana at gumanda. Ituro mo ang pananagutan namin sa mga taong nagbibigay sa amin. Lalong-lalo sa inyo, O Diyos, na nagbibigay sa amin ang lahat-lahat. Nawa ay masariwa sa aming diwa ang mga pananagutan din namin sa inyo at ang mga hinahanap nyo sa amin. Na bagamat kayo yung maibigin, hinahanap niyong ibigin din namin kayo. Na bagamat kayo nagbibigay sa amin, iniutos nyo rin na magbigay kami sa inyo. Sa ilang saglit mga kapatid, magbulay-bulay, mag-isip-isip, hanapan ng personal na paglalapat at application ang mga salitang ating pinag-aralan.